Hello po, welcome back. Welcome sa On Bible with Janet. At ang gagawin po natin ngayon ay ang continuation doon sa John 10:30 na kini-claim ng mga taga-UPCI na ang one daw is literally one. So, kung yung doon sa mga hindi pa nakapanood dun sa previous video ko, which is 6 days ago. And by the way, before that, before I proceed, humingi ako ng paumanhin talaga dahil sa hindi ko agad ito nasundan at marami pa po akong video na kailangan kong gagawin. Marami pong nasa isip ko na pwede kong gawin na makakatulong ito sa inyo. But for the meantime kasi may trabaho ako, so ang ginagawa kong pagvi-video na 'to 'pag meron po akong time, katulad ngayon po meron pa akong time. So, I always pray to God that na meron akong oras na para makagawa ng video para kahit papaano makatulong ito sa inyo. So, yun. So, um, ang gagawin po natin ngayon, continuation po dun sa John 10:30 na yun nga ang term na sinasabing one daw. Ang sabi ng mga taga-UPCI is yung ah, literal na one. So one body, yung isang katawan lang daw. So tingnan natin kung saan napaliwanag ko din po sa video ko nung una. So kung hindi pa po ikaw nakapagpanood dun sa last video ko sa John 10:30, pumunta po kayo sa playlist or pumunta po kayo sa On Bible with Janet sa YouTube, dito sa YouTube. And and yun, mag-subscribe po kayo para ma-notify po kayo sa susunod na video na gagawin ko. Which is, I desire na lagi ako lagi akong makagawa ng mga video, pero dahil nga, yun nga, sabi ko na meron nga akong work. So, nag-ano lang po ako ng God's right timing or yung time na ibibigay ni God sa akin. So, yun. So, let's proceed po doon sa John 10:30. Alam po natin na ang word na one na ginagamit sa John 10:30, ang word po na one doon sa Greek po, ang ibig po nun sabihin is hen. Bago ito i-translate ng mga translator into English, ang word na ginamit po nun ay hen. So, nalaman na po natin na ang hen po, ginagamit ang one na hen, ginagamit po ito kapag patungkol po ito sa mag-asawa. Yung metaphor niya na parang mag-asawa. Kasi po, meron po kasing iba-ibang gamit ang one, katulad din po sa atin, 'di ba, sa Pilipino, may mga Tagalog po tayo na isa na one, pero iba-iba ang gamit po, 'di ba? Katulad ng one, isang lapis. Lagi ko 'tong ini-illustrate sa inyo, isang lapis. So, 'di ba, 'pag sinabing isang lapis, meron pong salitang isa. 'Pag sinabing ah, isang bundle na lapis, English ko 'yun. Ano bang bundle sa Tagalog kasi? But anyway, isang bundle na lapis. 'Pag sinabing isang bundle, meron pa rin pong word na isa, pero ginagamitan na po ng bundle and lapis. So, 'pag ginagamit na po, ayaw kong pumunta po sa kung anong mga lengguwahe, kung papaano ginamit ito sa mga pangungusap or sa sentences. Pero ang punteriya po natin ngayon is yung form lang po niya, ang term lang po niya na one. So kapag ginagamit po sa Greek na hen, alam po natin na patungkol ito, ang illustration po niya ay dalawang katawan na pinag-isa. Ang magandang illustration po niyan is yung mag-asawa. Bakit mag-asawa? Dahil yun po yung tunay na kahulugan na hen. Yun po yun, hen. Hindi po yung literal na isang lapis. Nabanggit ko na po yan sa previous video ko. So ngayon po, para ma-visualize niyo po yung ibig kong sabihin, mag-share screen po ako. Yun. Pray niyo po pala na magkaroon ako ng maraming oras para magkaroon ako ng ganito, magse-sharing ako sa inyo.
ng knowledge about God. Alam po natin na si God ang nagbibigay sa atin ng wisdom. So, anyway, so mag-share screen po ako ha. Ayan po. Ito po yung tinakil natin nung last, yung huling video ko po na nasa John 10:30. Ito po yung sinasabi niya, I and the Father are one. Alam po natin na ang one po na yan, ang sa Greek po, ito po yun. Ito po yun, one. Sa Greek po ay hen. Ito po yung word, ito po yung letters niya, ito po yung sulat ng Greek ho, di ba? Kung alam niyo po yung Greek, ito po yung kanyang the way na isinusulat yung kanilang letra. Pag transfer ito, pag ginawa na itong letters, ito na po yon, hen. So, itong hen na to, tulad na sabi ko noong unang video, na hindi po kat sinabi English letter po ito, hindi po ibig sabihin na ang word ay English na. So, ang ginagawa ng mga translator, binabasa ito ng malakas ng mga Greece, ng mga marunong magsalita or marunong magbasa. Binibigas nila ito ng malakas. Binibigas nila ito ng malakas. Kapag binibigas na nila ito ng malakas, ito yung pronunciation niya, hen. So, pwede pag sinabi mo, marinig mo, matatranslate mo, mailalagay mo to sa ano mo, sa tag nito, sa letters. So pag nilagay na sa letters, ito yun, hen. So ano bang ibig sabihin ng hen? Ang hen is one. So ang sabi na si Jesus po nagsabi nito sa John 10:30, sabi niya, I and the Father are one. So ang one na ito ay hen. Tandaan po natin ha, ay hen po ha. So yun. And ipapakita ko pa rin po yung natakil natin to. Ito sa 1 Corinthians 7. Para po patunay po talaga. Ang sabi nito, bago po pala ang lahat. Sinabi ko po kanina na sa Tagalog po marami po tayong gamit na marami pong uring gamit ang one. Ganon din po sa Greek. So, hindi po ako marunong sa grammar sa Greek ko ha. Ang ginagawa ko lang po ay tinitingnan ko po yung mga form or yung words, kung ano ibig sabihin ng words, word for word. Halimbawa po, sa isang word na one na to, ano ba ang ibig sabihin ng Greek na to? Ano ba ang paggamit sa Greek sa word na to na one? Kasi nga, di ba, katulad din nga sa Pilipino, maraming uring gamit, maraming klaseng paano natin gamitin ito sa ating mga pangungusap. The same thing din po sa Greek, na kung marami po silang usage nito sa salitang one. So, napapansin ko po, marami po kasi ang wording po na one, nabanggit ko rin po to sa previous video ko na ang one po, hindi lang po hen. Meron pong mian and mia, M-I-A and M-I-A-N. Depende po ito kung paano po ito sa grammar ng Greek po nila. Napapansin ko po sa Greek po na kapag ang one na sinasabi na patungkol sa relationship niyo sa Diyos, yung espiritu, yung tungkol sa spirit, tungkol sa son, tungkol sa father, pag yun na ang inihahayag, yung parang yun ang kanyang essence, yung kanyang sense ng kanyang deliverance sa pangungusap, sa statement. Ang ginagamit po ng Biblia is the word hen. Pero kapag ang one na ginagamit sa talagang literally tao, sa tao po ha, sa tao, napapansin ko lang po yun ha, correct me if I'm wrong. Pag sa tao po, tao sa tao ha, sa flesh, sa human being, ganyan. One flesh in human being, mga ganyan. Ang ginagamit po na word na inano ng Greek is mia or mian. So, yun. So, kapag may nakikita po tayo, pag may napapansin po tayong hen, so yun po yung relationship mo sa Diyos. Relationship mo between the spirit and humanity.
between the Son and humanity. For example, if we are one in Christ. Pag sabing we are one in Christ, ang ginagamit po nila is hen po. Katulad po nito, nakalagay po ito sa 1 Corinthians 6:7, sabi, sa 17, sabi po, but he, nakita niyo po yung mouse ko? Iano ko po yun, ha? Ayan po. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Ito po yung salitang one. Ito po yung salitang one. Ngayon, ano ang form or pagkabigkas sa Greek? Pag ito'y katulad sa one sa John 10:30, so ibig sabihin, there is two personalidad or dalawang katawan ang meron sa John 10:30 na sinasabi na naging isa. So, tulad nito, ha? Sabi nito, sabi, yan po, ang one po na ginagamit na ito is hen din po. Ano ba ang first? Ano bang sinabi ng first? Ang sinabi ng 1 Corinthians 6:17, but he who unites himself with the Lord is one. Tulad nung sa John 10:30. So napakaklaro po na ang Greek word na ginagamit sa John 10:30 sa English translation is plurality. Ang ibig sabihin po ng plurality, ang one na plurality, ang ibig sabihin po noon is dalawang katawan nag-isa. Hindi literally nag-isa na nag-manifest, hindi po, bagkos iyon po ay isa. Dalawang katawan na naging isa. Ang tunay na para maintindihan po, ang pinakamagandang illustration ay ang mag-asawa. 'Di ba? Sinabi po natin na ang mag-asawa ay naging isa. So ito po, tingnan niyo po yung sa verse, ito na po yung sa verse 17:13, sinasabi dito, one din po, 'di ba? Nakita niyo kung napanood niyo po yung huli kong video po ng John 10:30, makikita niyo rin po yung John 17:21 na ang gamit din po ay hen. Ang sinabi nito, that all of them may be one. Maybe one is hen. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be one in us, so that the world may believe that you sent me. Itong one in us po na to, may be in us, so that the world may believe. The glory that you have given me, I have given to them, that ito yung sinasabi ko, that they may be one, even as we, si Jesus ang salita nito at patungkol sa Ama are one. So sa 17:22, sa John 17 verse 22 po, ang ginamit po na word na yan ay hen din po. So yun, next time po, alam ko na sinasabi ko po sa John 10:30, na unang John 30 video ko, sinabi ko na ang susunod kong gagawin is yung Deuteronomy 6:4 na yung word na one. Kailangan ko po kasing i-emphasize na itong one na ito sa other verses, kasi ang 1 Corinthians 6:17 hindi ko po nasama na halimbawa doon sa una kong video. So gusto ko lang pong i-emphasize gusto ko lang pong i-klaro talaga na pag sinasabing one, kasi sabi dito, but he who, hindi sinasabi ito ang Ama ho, ha? Hindi ito patungkol sa Ama na sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa John 10:30. Ang patungkol po sa first, sino ba ang author ng 1 Corinthians? Sino ba ang nagsalita nito? So hindi si Jesus ang nagsalita nito, di ba? But tingnan niyo po sa 1 Corinthians, si Paul, di ba? Si Peter ba? So anyway, ang focus po natin dito ay ang salita, ang verse, ang word na one po. So yun lang po yung titingnan po natin sa ngayon, ha, itong video na to. Doon lang po mag-focus sa one, hindi po kung sino po yung nagsalita. Kaya ko sinabi yun para kayo po ang magsasaliksik noon. So ang ini-emphasize ko lang po ngayon, kinaklaro ko lang po ngayon ay ang salitang hen, which is one,
sa John 10:30 at 1 Corinthians 6:17 is parehong hen. So, malinaw po na ang John 10:30, ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, hindi isang katawan, bagkus dalawang katawan na pinag-isa. So yun, hanggang sa muli po at pagkaabangan, pray pray po na magkaroon pa po ako ng time na makagawa ko ng mga videos na kailangan kong gawin. Ang dami ko pang mga series na pwede kong gawin. Maraming nasa isipan ko na kailangan kong ilabas ito para kung ano yung mga nalalaman ko, malalaman niyo rin po. At ang sabi nga ng Biblia o ang salita ng Diyos, sinasabi nga, be ready na maging handa tayo sa pagsagot sa mga taong nagtatanong sa atin, di ba? At ang sinabi, correctly divide the word of God. So, ang ibig sabihin, ano mo to, ideklara mo ng tama. Huwag mong ideklara ng mali-mali ng hindi ang context. So yun po, pag-aabangan ang susunod kong mga video. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe po at click the like po, please. Ang thumbs up po ninyo ang makakabless sa YouTube. Hindi ito po para sa akin, because ito ay gawa bilang anak ng Diyos to i-declare ang kanyang salita sa mga taong hindi pa nakilala sa kanya. Kung isa ka sa nagsasaliksik sa Diyos at makilala kung sino at kung ano siya, kung ano ang tunay ng kanyang pagka-being, subscribe po sa video na to at magtutulungan po tayo na matutulungan ko po kayo dahil dumaan din po ako sa ganyang sitwasyon na nangangapa-ngapa po ako sa mga tao na binabato ako na hindi totoo yung Trinity, ganyan. So meron po din akong series na Trinity, hindi ko pa po siya na continue dahil nga po may work po ako. So but anyway, ang dami ko na sinabi. But anyway, sa ngayon po hanggang diyan na po muna tayo at sa susunod po, please share this video, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin mga taga-UPCI at yung mga patripartianist at yung mga Iglesia ni Cristo. Ang sa Iglesia ni Cristo kasi kailangan nilang malaman ang Panginoong Hesukristo ay Diyos kasi hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang problema naman po sa UPCI, naniniwala sila na si Jesus ay Diyos, pero hindi sila naniniwala sa Ama na ang Ama ay Diyos. Ang problema sa UCPI, ang pangalang Jesus, inilalagay nila sa pangalan ng Ama. Instead na ang pangalang Jesus ay pangalan ng anak. Kinuha na nila ng pangalan ng anak, ibinigay sa Ama. Kaya ang Ama na daw ngayon, ang iisang Diyos ngayon na si Jesus ay ang Ama. So, komplikado po, di ba? Napaka-blasphemy po yun. Kasi nga, tinitwist-twist po nila nang wala sa tama ang salita ng Diyos. So, ayun, hanggang sa muli po pag-aabangan ng aking susunod na video. Follow my page sa Facebook, sa On Bible with Janet, and subscribe my YouTube channel po. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye. On Bible with Janet. Oops, teka. Mag-stop sharing po ako. Ayun. Ay, salamat po at nakagawa matagal ko na po kasi matagal ko na po kasi itong inaasam-asam na ma-continue ko yung aking ginagawa sa pagdideklara ng tama po hindi ko sinasabing tama ako sa lahat ha. Yung marami po tayong kakaining bigas ika nga para magkaroon ng ma-equip sa salita ng Diyos, which is sinabi po yan sa Biblia na kailangan tayo maging equip, di ba nga sa Matthew 28:19 to 21 o to 20, 19-20 sinasabi, sa 20 na lang, Matthew 28:20, sinabi doon na teach them, equip them, di ba? So, yun ang ginagawa po natin. So, tayo, may nag-equip sa akin, which is paano aralin ang Biblia. Kung kayo po gusto niyo pong pag-aralan ng Biblia, approach lang po ninyo ako at ituturo ko po sa inyo kung paano po aaralin ang Biblia para po hindi natin ma-mislead yung ating salita ng ating Diyos.
So yun, maraming salamat po. Ba-bye. God bless po.